97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paano kung ang buhay mo ay puno ng pagsasakripisyo? Kaya mo pa kayang ibigay ang kaligayahan na dapat sa kanila kahit na alam mong doon ka rin sasaya? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo mga kabarangay. Unang-una po sa lahat ay gusto kong magpasalamat sa programang ito kung mabibigyan po ako ng pagkakataon na mabasa at mapili. Matagal ko na pong plano na magsulat sa inyo, Papa Dudut. Ito na nga po, nagbaka sakali ako na mabibigyan ng pagkakataon ng kwento ng aking buhay. Ako po si Jeff, ang pinakamagandang dilag ng Pasay. Joke lang po. Isa lang po akong etyoserang bakla na patuloy na nangangarap na magkaroon ng maginhawa at masaganang buhay para sa pamilya ko. Ganun po ba talaga na kapag bakla ka ay ikaw ang breadwinner ng pamilya ninyo? Sa tuwing nakakapanood po kasi ako ng mga teleserye sa TV, ay laging bakla ang siyang nagsisikap para sa pamilya niya. Lagi ko rin po tuloy na ihahalin tulad ng buhay ko. Pero bakit po ganon? Ang baklang tulad ko po ay nangangarap din na magkaroon ng sarili at masayang pamilya. Pero laging bigo pagdating sa pag-ibig. Ewan ko po ba? Ang babae ay para sa lalaki. At ang lalaki ay para lang sa babae. Paano ang bakla? Para ba sila sa tomboy? Hindi po kaya ng pagkakabakla ko ang makipagrelasyon sa tomboy o kahit pa sa babae, Papa Dudut. Marami po ang nagsasabi na gwapo daw po ako, kaya huwag na raw po akong magpakabakla. Hindi naman po kasi nila maintindihan na hindi ko pinili ang maging ganito. Kaya naman, pinapasaya ko na lamang ang sarili ko at iniisip na isa talaga akong tunay na babae. At nakulong lang sa katawan ng lalaki at kailangan ko ng Prince Charming na halik sa akin at matatanggal na ang sumpa. Hoy, bakla, ano ba? Paano ka kikita kung patulog-tulog ka dyan? Bakla, gising! Dax! Asan na yung lalaki? Anong lalaki? Yung lalaking hahalik sa akin. Diyos me, ano hanggang panaginip ka na lang? Paano ka naman kasi magkakalalaki? Tulog ka ng tulog habang nagtitinda ng balot. Ba't mo naman kasi ako ginising? Nandun na eh. Konting-konti na lang lalapat na yung labi. Di sana natanggal na yung sumpa. Di sana naging prinsesa na ako. Ka-imber na ka namang bilat ka. Hoy bakla, so ano, feeling mo talaga pag may humalik sa'yo magiging isang ganap na babae ka na? Ganon? Oh yes. Di ba gano'n naman yon? Pag may humahalik, nawawala yung sumpa. Malay mo kung may humalik sa akin, maging babae na ako. Diba, sis? Alam mo, pwede rin. Pero mas maganda kung sinumpa ka maging palaka. Sa madaling salita, habang buhay ka na magiging palaka. Kasi sa totoong buhay, sa tingin mo kaya may hahalik sa palaka? Kadiri yun, sis, ha? Kaya tigilan mo na yung pagpapantasya mo. Bakla ka na talaga noon pa. Kaya magtinda ka na lang. May panlalaki ka pa. Alam mo ikaw, napaka-supportive mo talaga sa lahat ng bagay, no? Kabwisit kang babae ka. Sana ikaw na lang yung naging bakla eh. Dahil ako ay pinagpala ng kalangitan at biniyayaan ng... alam mo na. Che! Bakit may nakakatawa ba? Oo nga, kasi nga meron akong... Ay nako, tapos ikaw walang... Di ba nakakatawa yun? Kung tapusin na lang natin tong friendship na to. Gusto mo? Personalin talaga kita. Hoy, ano ka ba? Tanggap naman kita kahit wala kang...
Buwisit to. O siya, magligpit na nga tayo bago ka ipainom itong suka sa'yo. O isiksik mo ito dyan. Akin na, buhatin ko na ito. Ang saya ko talaga ngayong gabi, promise. Hay nako, kahit wala akong mas maganda pa rin ako sa'yo. Oy, pimples ko lang naman ang sumisira sa mukha ko eh. Pag ito talaga nawala, ay nako, ewan ko na lang talaga. Ba't kasi hindi mo na nga lang ako ligawan? Magpakalalaki ka na lang kasi. Tapos magpakasal tayo. Kumuha tayo ng sariling pamilya. O ano sa tingin mo? Bongga yun, di ba? Kadiri! Ew! Grabe, mukha ew. Yan ang pinakapangit na suggestion na sinabi mo sa buong buhay mo. Kung wala ka naman sasabihing maganda, umuwi na lang tayo. Ha? Halika na. Baka sakaling managinip ulit ako at matuloy na yung halikan namin ng opa ko. Bakla, tumabi ka nga. Baka masagasaan ka dyan. Bakit? Maganda naman ako ah. Gwapo ka rin naman. Siguradong magandang lahi yun. Tayo na lang kasi. Ano ba? Desperada ka na ba? Baka sa susunod sabihin mo bilhan na rin kita ng rubber shoes o kaya ng motor. Lalaki ka ba? Bakit mamamakla ka na? Ewan ko ba? Bakit ikaw pa ang binigay ni Lord na maging best friend ko? Ang sama-sama talaga sa akin ng kapalaran. Grabe ka naman sa akin. Ano bang plano mo? Magtatrabaho ka na lang ba? Sayang rin, college ka na. Uy, ilang taong ka na sa college, sis? Hihinto, tapos mag-aaral, hihinto, tapos mag-aaral. Ngayon, hihinto ka ulit. Paano ka makakapagtapos niyan? Kung hindi naman ako kakayod, paano naman kami kakain? Alam mo, sis, nahihirapan na nga rin ako magtrabaho ng kung ano-ano kasabay ng pag-aaral. Kailangan ko na talagang mamili sa dalawa. Yung mahal ko o yung mahal ako, charot. Oy, syempre doon ka na sa alam mong magiging masaya ka, di ba? So ibig mong sabihin doon ako sa mahal ko kahit hindi ako mahal. Bakit? Sa tingin mo, magiging masaya ka ba? Ay, ano ba yan? Ang hirap mamili sa dalawa. Kasi nga, magmahalan na lang tayong dalawa. Di tapos ang problema. Naku, magtatrabaho na lang ako. Oh, nandito na pala tayo sa tapat ng bahay niyo, sis. O sige na, umuwi ka na. Pumasok ka na. Pakibilisan mo. Baka masampal kita ng 100 beses. Grabe to. O siya, sige. Good night. Good night. Love you. Ew, kadiri ka. Mamaya baka isama ko pa yan sa pagtulog. Bangungutin ako. Diyan ka na nga. Tchwa! Ganyan po talaga kami ng kaibigan ko. Kahit po abnormal si Angie, ay napapasaya niya po ako sa tuwing nahihirapan at gusto ko nang sumuko sa buhay ko. Ang totoo po niyan ay maganda talaga si Angie. Lagi niyang nirereto ang mga manliligaw niya sa akin. Kaso po, ang manliligaw naman niya ang mga ayaw. At dahil makulit po talaga itong kaibigan ko, ay lagi niyang nirereto ang sarili niya sa akin. Gwapo daw po ako kaya sayang naman kung magpapakabakla ako. Lagi niya po yun sinasabi sa akin, Papa Dudut. Pero kahit ganun po, mala Fiona pa rin ang itsura niya sa paningin ko. Yung Fiona na pangit pa ha, kaya malabo pong mangyari ang lagi niyang sinasabi. Yun na nga po, Papa Dudut, hindi na nga po ako nakapagtapos dahil mas pinili kong kumayod para sa pamilya ko. Na-stroke si tatay kaya naman wala na talagang tutustos ng pangangailangan namin sa bahay. Ang dami na rin po naming utang simula nang nagkasakit si tatay. Sinikap ko, Papa Dudut, na mapagtapos ang nag-iisa kong kapatid na babae. Para naman kahit papaano ay may achievement ako na nagawa sa buhay ko. Sa awa ng Diyos ay nakatapos naman po siya. Pero wala pa ring nahahanap na trabaho kaya sa bahay lang siya nagbabantay kay tatay hanggang sa makarecover ito. Hinayaan ko na lang po na maging ganun muna ang sitwasyon. At least ay alam ko na may mag-aalaga kay tatay at nakakakain ito ng maayos. Kung ano-ano na nga po ang pinasok kong trabaho, Papa Dudut.
Lahat po ng opportunities ay tinanggap ko na. Nagdalawang trabaho din po ako para doble ang kita ko. Hindi po kasi kasya ang isang trabaho lang, sa dami po ng gastusin ay kapos po talaga. May mga nagchat-chat din sa akin na mga foreigner kaya naman natuto na rin po akong magsalita ng English. May mga nakarelasyon din po ako sa Facebook na taga-ibang bansa kaya naman nagamit ko yon para makapasok sa call center. Hindi po ito ang unang beses na nag-apply ako. Pero sa pangalawang pagkakataon ay pinalad na nga po ako at isinama ko na rin ang best friend kong si Angie. Sis! Grabe! Natanggap ako! Oh, edi maganda. Magkasama tayo sa trabaho. May makakasabay na ako umuwi kung parehas tayo ng shift. Libre mo naman ako niyan! Bumalik ka na lang doon. May trabaho ka na eh. Tsaka dos lang isa tong ice candy. Huwag mong tipirin ang sarili mo. Celebrate! Damot nito! Pero salamat, Ses, ha? Kung di dahil sa'yo, mahihirapan ako makapasok doon. Teka nga pala, saan ka natutong mag-English? Naalala ko dati kung ano-ano lang ang mga pinagsasasabi mo eh. Hindi mo na itatanong, ang baklang to ay isang fast learner. Madali ko lang napag-aralan yun. Sus! Kakachat sa kung sino-sino yan. In fairness ha, may benefits din pala yung mga kalandian mo. Sige nga, try nga ulit. English ka nga dyan. Wait! Baka magulat ka pa sa accent ko at bigla kang magpaturo sa akin. Tsaka bakit ba? Ikaw nga itong nakatapos eh. Dapat mas magaling ka pa sa akin. Oy ha, napakataba na talaga ng utak mo eh, no? Ay, nakapagtapos nga, hirap naman makahanap ng trabaho. Yung kapatid mo, may nahanap na ba? Kung magtatrabaho siya, sino mag-aalaga kay tatay? Kung hindi siya magtatrabaho, paano yun matututo? Tsaka ikaw na habang buhay na magbibigay ng pangangailangan at luho ng pamilya mo? Okay na naman ang tatay mo, di ba? Nakakakain na naman siyang mag-isa, tsaka nakakatayo na siyang mag-isa. O hindi ka na magkakaroon ng sariling buhay niyan kung hindi mo tuturuan si Sandy. Bruhak ka? Kahit gano'n naman yun, maaasahan naman yun sa bahay, no? Oo nga, pero syempre, kailangan pa rin niyang matuto. Alam mo ba yung chismis tungkol doon sa kapatid mo? Oh, ano naman yun? Ikaw talaga napaka-chismosa mo. Totoo to, no? Pero tungkol nga kasi sa kapatid mo. Ay, sis, nang agaw daw ng jowa. Nung una, ayoko maniwala. Pero nabasa ko yung convo ng kapatid mo at saka nung babae. Nakapost sa Facebook. Talagang nakapost pa? Mahadera yung babaeng yun ha? Ipapahiya pa yung kapatid ko sa social media? Hoy, hindi mo ba pagsasabihan yung kapatid mo? Ay naku, matanda na siya. Alam niya na yung tama at saka mali. Ay, kawawa naman yung naagawan, sis. Marami namang lalaki dyan. Mag-move on na lang siya, pakisabi. Sa bagay, hindi mo naman kasi alam ang feeling na magkaroon ng boyfriend na legal sa lahat ng tao. Di mo pa nga ata nasasabi sa tatay mo na bakla ka? Hindi pa nga eh. Nasyosokot kasi akong umamin. Baka atakihin yung matanda. Alam mo, para hindi ka na maghirap, sabihin mo na kasi yung totoo. Pakasalan mo na lang ako. Iyak! Mas gugustuhin ko na lang tumandang dalaga, no? Pinaninindigan mo talaga ha? Bakla ka talaga, besh. Bakla ka talaga. Hoy, babae ako. Mali lang ang katawan na napaglagyan sa akin ni San Pedro. Hoy, talagang ayaw mo magpakasal sa akin ha? Ayoko nga. Kadiri tong bilat na to. Hindi tayo taluses. Paano mo naman sasabihin sa tatay mo na hindi mo siya kayang bigyan ng apo, Aber? Ay, ewan ko. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin yan. Sabihin mo na lang kasi ng diretso. Paano nga kung bigla na lang siyang atakihin? Syempre sabihin mo rin na huwag siya magugulat o mabibigla sa sasabihin mo. Warningan mo, ganon. Alam mo, pinag-uusapan pa lang natin, kinakabahan na agad ako. Ano ba yan? Baklang bakla lang, talaga? May balita ka ba sa nanay mo? Asan na ba kasi yun? Di sana may spokesperson ka sa tatay mo. Hay nako, huwag mo nga mahanap-hanap sa akin yung babaeng yun. Kasi kung buhay pa siya, huwag siya magpapakita sa akin, te. Dahil ako mismo ang magbibigti sa kanya. Pagigil yung babaitang yun. Sarap pagkukrompalin ng fallopian tube. Ba't naman gigil-gigil ka? Wala namang ginagawa sa iyo yung tao. Ayun na nga yung problema eh. Wala siyang ginawa para sa amin.
Pagkatapos niyang magpachorba kay tatay at lumabas kaming dalawa ng kapatid ko, aba iniwan na lang kami bigla? Buti na nga lang at naging bakla ako. O ano naman ang kinabuti ng pagiging bakla mo? Ay, Ses, hindi pa ba obvious? Minana ko lang naman yung pagiging kerengkeng ko sa nanay ko. Eh kung naging babae rin ako, baka ang dami ng apo ng tatay ko sa iba't ibang lalaki. Eh kasi naman, ako na lang kasi ang anakan mo para magkaapo na si tatay. Chua! Ikaw bilat ka ha, tumataas ang balahibo ko sa'yo. Kailan ka ba titigil sa kagaganyan mo sa'kin, ha? Ay di pag naanakan mo na ako, lokang to. Ay walang iya tong babaeng ito. Kung makapagsalita ng ganyan, akala mo hindi na virgin. Kaloka ka. Isusumbong kita sa tatay mo talaga. O edi magsumbong ka. Botong-boto kaya sa ating dalawa yon. Iba naman ang sasabihin ko. Ano? Na minanyak mo ko at pinagsamantalahan mo ang virgin kong katawan. O edi sasabihin ko rin sa tatay mo na bakla ka. Joke lang sis. Ito naman hindi na mabiro. Napakaseryoso mo. O tara na kasi sasabihin na natin sa tatay mo para makalaya ka na. Sa sumpa? Anong sumpa? Ikaw talaga? Di nga, seryoso nga. Sasamahan na kita para masabi mo na sa tatay mo. Ay, wag na muna ngayon, sis. Oy, kailan pa? Pag wala ng pagkakataon na magkaroon ka ng sarili mong buhay? Basta soon, very soon. Tapos sasabihan na lang kita, I'll keep you posted, okay? Mahirap talaga sa kalagayan ni tatay kung sasabihin ko na bakla ako. Natatakot ako na bigla siyang magulat at magalit na meron siyang bakla na anak. Baka hindi niya rin po ako matanggap at baka itakwil niya ako at palayasin sa bahay. Kung ano-ano na nga po ang naiisip ko. Pinipilit ko po talaga na itago kay tatay ang katotohanan. Kapag nasa bahay po ako ay nagkukunwari po akong tunay at matikas na lalaki. Sobrang hirap po at nakakangalay sa katawan. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko magagawang itago yon. Siguro nga po kung nandito si nanay ay mahalata niya ang totoong pagkatao ko. Pero mas pinili po ng nanay ko na sumama sa ibang lalaki na may kaya sa buhay at iniwan kami ng kapatid ko kay tatay na parang tuta lang. Nakita ko pa po ang pag-alis ni nanay noon. Hindi na nga siya pinigilan ni tatay dahil pagod na rin po siya sa bunganga ni nanay sa araw-araw. Maliit pa noon ang kapatid ko kaya hindi pa po nila naaalala. Kaya naman po sobra ang galit ko kay nanay Papa Dudut. Buti na nga lang po at nandyan ang kaibigan ko at handang patawanin ako. Hindi ko na rin po pinansin ang chismis noon ni Angie tungkol sa kapatid ko. Baka naman po kasi feeling lang ng babae, inagawan siya. Ganon naman po lagi ang naririnig ko sa mga kabataan ngayon. Hindi na po naalis sa isipan ko ang sinabi ni Angie na baka habang buhay na maging taga-sustento na lamang ako sa pamilya ko. Baka hindi na magkaroon ng sariling buhay. Nalulungkot po ako sa tuwing iniisip ko yon, Papa Dudut. Siguro nga po ay dapat ko nang sabihin kay tatay ang katotohanan. Gusto ko na rin po na maging malaya. Malaya akong i-express ang sarili ko. Yung malaya ako na gagawin ang mga bagay na gusto kong gawin. Sa totoo lamang po ay hindi ko mapigilan ang mapangiti habang iniisip ko ang mga bagay na yan. Hanggang sa imagination ko lang naman kasi nagagawa ang mga bagay na hindi ko magawa dahil lagi kong iniisip si tatay. Maraming beses ko pong sinubukan na sabihin kay tatay. Pero lagi po akong napapangunahan ng takot. Kaya laging hindi ko yon nagagawa. Halos araw-araw na po akong kinukulit ni Angie. Sobra po kasi ang concern niya sa future ko. Gusto raw po kasi niya na makita na maging masaya ako sa sarili kong buhay. Pero kapag tinitingnan ko si tatay, ay napapaurong talaga ang dila ko. Nai-imagine ko po kasi na biglang sisikip ang dibdib ni tatay kung magugulat siya sa mga sasabihin ko. Ang alam ko po kasi ay ayaw talaga ni tatay
ang bakla. Namumuo na agad ang luha ko kapag naiisip ko naman ang bagay na yan, Papa Dudut. Oy, ang sarap ng pansit ha. Ikaw ba nagluto nito, Sandy? Oo, te. Wala kasi ako maisip na lulutuin. Grabe, ang sarap. Ikaw bakla, anong plano mo? Sabihin mo na, andito na tayo eh. Ito na yung chance, oh. Sige na, Kuya Jeff. Puntahan mo na si tatay sa kwarto. Gising na yun. Bagong gising lang pala eh. Ayoko na lang. Baka bigla akong jombagin. Di ba may kasabihan tayo, magbiro ka na sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Bukas na lang siguro. Bukas na naman. Bukas ka ng bukas, kuya ha. Ngayon na, bilisan mo. Hindi ko kasi carry ngayon. Sigurado ako bukas, sasabihin mo pa rin na hindi mo kaya. Kaya please lang, ngayon na. Ako na nahihirapan sa'yo tuwing nagpapanggap kang lalaki. Bakit? Lalaki naman ako ah. Sure ka? Talaga ba? Di hindi. Kasi nga, kinakabahan talaga ako. Baka palayasin ako ni tatay eh. Di sa amin ka tumira. Gaga? Mas okay na lang sa akin na magpanggap habang buhay kaysa mapalayas ng sariling ama? Bakit naman kita papalayasin? Tay, narinig mo po yung pinag-uusapan namin? Sige, mag-usap tayo. Ano ba gusto mo sabihin? Wala po tay. May pinaplano lang po kaming gawin. Bakla po si Kuya Jeff, tay. Sandy, bubusa lang kita eh. Pwede ba? Huwag kang makialam. Totoo naman ah. Hirap na hirap ka kayang sabihin kay tatay. Dapat nga magpasalamat ka pa kasi sinabi ko na yung matagal mo nang gustong sabihin. Hindi ko po alam yung sinasabi niya, tay. Bakit ka iiyak? Alam ko naman. Ha? Kung iniisip mo na palalayasin kita, bakit ko naman gagawin yon? Bata ka pa anak, alam ko na yon. Alam ko din naman na tinatago mo lang yon. Naririnig ko kayo magkapatid na tumitili kapag may kachat kang pogi. May pasigaw-sigaw pa kayong dalawa. Hindi ka galit, tay? Nung una ayoko talaga. Pero ano pang magagawa ko? Nagkulang rin naman ako sa pagdidisiplina ko sa inyo. Tay, hindi naman po sa ganun. Naging sapat naman po lahat ng ginawa niyo para sa amin. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos at binigyan niya ako ng anak na tulad mo. Ewan ko ba kung bakit mo naisip na palalayasin kita? Ikaw na nga sumusustento sa lahat eh. Tay, ginawa ko po lahat yun kasi mahal na mahal kita. Hindi ko hahayaan na magutom ka kasi ginawa mo ang lahat para sa amin ni Sandy nung malakas ka pa. Kaya nga tanggap kita kasi anak kita at mahal na mahal ko rin kayo ng kapatid mo. Oh, okay naman pala kay tatay eh. Magalit-galit ka pa sa akin dyan. Oo nga eh. Sabi ko naman sa'yo, sis. Pero hindi ko magawang maging masaya. Anong drama mo? Kasi ibig sabihin nun, wala na talagang chance na maging tayo. Ay nako, walang-wala talaga kahit dati pa. Akala ko pa nga dati may relasyon kayo ni Angie. Naku, Mang Pinyong, matagal ko na pong nililigawan tong anak ninyo. Naku napakapakipot. Boto naman ako sa'yo kung naging straight lang to si Jeff eh. Tatay naman eh. Talaga po? Ay naku, si Papa rin po boto sa amin. Ano sis, tayo na lang. Alam mo hindi ka rin makaintindi no? Sinabi ko na sa'yo dati pa na hindi tayo talo. Sige na. Maliligo na ako at malapit na maghapon. Maiwan ko na kayo dyan. Sige po tay. Love you tay. Kasi naman sis, tayo na lang kasi boto naman yung mga magulang natin sa atin eh. Alam mo ikaw, kadiri ka talaga. Sasabunan ko na yung bibig mo eh. Maligo ka na rin kaya? Okay fine, sige na. Suko na ako. Pinapalaya na kita. Pero sa totoo lang ha, ang saya-saya ko para sa iyo, sis. Ako rin sis. Nakaka-happy yung araw na to. Wala nga pong mapaglagyan ang saya ko ng araw na yon, Papa Dudut. Pakiramdam ko po ay ako na ang pinakamasayang bakla. Yung matanggap ka ng tatay mo sa kung ano man ang tunay na pagkatao mo ay parang jackpot na sa loto. Nag-uumapaw po talaga ang kaligayahan ko. Sa totoo lang po ay parang wala na akong balak sabihin kay tatay sa sobrang takot ko sa magiging reaksyon niya. Siguro ay masyado akong naapektuhan sa mga napapanood ko na pinapalayas o sinasaktan
o di kaya ay itinatakwil ng tatay ang anak niya kapag nalaman nila na bakla ito. Naisip ko rin po si Nanay, Papa Dudut. Kahit galit po ako sa kanya ay hindi mawala sa isipan ko yung posibilidad na mangyari kung kasama namin siya. Ang totoo po noon ay sinusubukan kong hanapin si Nanay sa Facebook para malaman kung ano ang lagay niya. Pero marami po siyang kapangalan. Hindi ko pa rin po alam kung nasaan siya. Talagang sinarado na ni Nanay ang ugnayan namin sa kanya. Kinalimutan na niya na meron pa siyang 2 anak. Posible palang mangyari yon sa totoong buhay. Posibleng kalimutan ng ina ang kanyang anak. Naisip ko rin po tuloy na sayang lang ang oras ko sa pag-iisip sa walang kwentang tao. Hindi nga siya nagbigay ng oras na hanapin kami. Kung tutuusin ay hindi naman niya kami kailangang hanapin dahil eto pa rin naman ang bahay namin. Hindi naman kami lumipat simula nung iwan niya kami. Hindi ko rin po alam kung may kapatid ba kami ni Sandy sa ibang lalaki. Pero lahat po ng katanungan ko ay nasagot noong malaman ko na meron pala siyang communication sa kapatid ko. Kuya Jeff. Oh, bakit? Mamaya ka namang istorbo. Kita mo may ginagawa ako eh. Grabe, istorbo agad. Lagi ka naman talaga istorbo, Char. Ano ba yun? Namimiss mo ba si Nanay? Ha? Hindi. Bakit mo naman biglang natanong? Wala lang. Minsan kasi, naiisip ko rin si Nanay eh. Naiisip? Wala ka pang isip nung iwan niya tayo. Oo nga, pero naisip ko lang. Ano kayang pakiramdam kung andito siya? Ewan ko. Hindi ko naman naiisip yung mga ganyang bagay. Paano kung biglang dumating si Nanay? Nako, asa ka pa. Kung darating siya, sana noon pa. Gusto nga ni Nanay na makita tayo. Ha? Ay nako, wag na niya balakin no? At baka siya ang mahiwa ko dito. Seryoso kasi. Gusto nga tayo makita ni Nanay pag uwi niya sa Pilipinas. Nakausap ko siya. Saan kayo nag-usap? Chinat niya ako. Chinat ka? Paano ka naman niya nakilala? Ang liit-liit mo pa nun. Ako nga hindi ko na maalala yung mukha niya kasi bata pa ako nung umalis siya. Basta ang naaalala ko lang, umalis siya dito, dala ang mga gamit niya. Tiningnan niya lang ako habang umiiyak ako tapos umalis na siya nang walang kahit na anong sinabi. Kaya paano mo naman nasabi na siya ngayon? Marami siyang alam tungkol sa atin. Alam nga niya yung address dito sa bahay eh. Alam niya rin account mo sa Facebook. Hindi ka lang niya chinachat kasi baka raw galit ka pa rin sa kanya. Magdadalawang buwan na kami nagchat-chat ni Nanay. 2 buwan na? Oo. Kasama niya dun yung kapatid natin na babae sa ibang bansa. Dalaga na rin. Nagtatrabaho dun si Nanay pati si Rika. Sino naman si Rika? Yung kapatid nga natin kay Nanay. Tinatanong nga ni Nanay kung gusto ko rin dun eh. Tutal, tapos na naman ako mag-aral. Pwede ka naman magtrabaho dito sa Pilipinas. Tsaka walang titingin kay tatay pag nasa trabaho ako. Pero kailangan ko rin magtrabaho para sa sarili ko. Marami na akong sinakripisyo para sa pamilyang to. Wala na nga akong oras para sa sarili ko eh. Kaya pwede ba wag kang makasarili? Bakit? Bored ka na ba sa pag-aalaga sa tatay mo? Ha? Kaya ang trip mo ngayon, mang-agaw na lang ng jowa ng iba. Ganon. Akala mo ba hindi ko alam? Ano ba sinasabi mo? Ba't napunta tayo dyan? Hoy Sandy, hindi kita pinag-aral para mang-agaw lang ng jowa ng iba ha? Bigyan mo naman ng kahihiyan ng sarili mo. Ano bang problema mo? Si Nanay yung pinag-uusapan natin dito. Ba't napunta sa akin? Natatakot ka na maging malapit si Nanay sa akin? At bakit ako matatakot? Matanda ka na. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Tsaka sabihin mo dyan sa nanay mong magaling, huwag siya makapunta-punta dito ha? Pagkatapos kong akuin ang lahat ng responsibilidad na dapat sa kanya, babalik siya ngayon? Para ano? Punuan ang mga pagkukulang niya? Sabihin mo sa nanay mo walang may kailangan sa kanya dito. Hindi niya na kailangan magpakita pa. Alam mo, wala namang nagsabi na akuin mo yung responsibilidad ni Nanay. Oo nga, walang nagsabi. Pero nagkusa ako. Kasi wala namang gagawa nun eh. Bakit gagawin mo ba? Bakit kaya mo bang gawin lahat ng ginawa ko para sa pamilyang to? Yung mag-alaga nga sa tatay nating may sakit, pagod na pagod ka na eh.
Kaya gusto mo na lang mag-ibang bansa para makatakas ka kasama yung nanay mong walang kwenta? Wala kang utang na loob? Ginawa ko lahat kasi akong panganay. Naiintindihan ko naman na ako ang kuya kaya dapat lang na ako ang magsakripisyo. Yun naman ang ginawa ko Sandy, ilang oras na nga lang ang tulog ko para sa inyo ni tatay. Tapos sasabihin mo sa akin na keso kailangan mo ng sariling buhay? Ha? Bakit? Dahil dyan sa nanay mo? Eh di sige, sumama ka! Sumama ka sa nanay mo! Kukuha na lang ako ng mga kasama ni tatay dito. Alam mo, sinabi ko pa lang na nag-chat kami ni nanay. Wala pa akong desisyon. Eh di ba nga, kailangan mo ng sariling buhay? Sinabi ko yun kasi totoo naman. Eh paano si tatay? Kaya na ni tatay. Okay na si tatay, kuya. At yung galit mo kay nanay, huwag mong ibunton sa akin. Kapatid lang kita kaya wala kang karapatan sa personal kong buhay. Hindi kita nanay. Kaya kung ano man ang desisyon ko sa buhay, sa akin na lang yun. Kung gustuhin ko magpakita kay nanay, edi sa ibang lugar kami. Mo ko kinukontrol nanay ko pa rin yun. Oo, may pagkakamali siya pero nanay ko pa rin siya. Sa sobrang galit ko po ay kung ano-ano na lamang ang nasabi ko. Hindi ko na pinag-isipan kaya naman pati yung kinuwento sa akin noon ni Angie ay nasabi ko na rin. Kaya naman nagkaroon ng tensyon sa aming dalawa sa tuwing nagkakasama kami sa isang lugar. Hindi naman po maiwasan ang hindi namin pagkikita dahil maliit lang naman po ang bahay namin. Pilya talaga ang kapatid ko, Papa Dudut. Hindi rin po ito basta-basta magpapatalo. Kaya naman noong nag-uusap kami ay talagang pinanindigan niya yon. Minsan ay ipaparinig niya habang kausap si nanay or ka-video call ito. Pero lalo lang pong lumala ang away namin noong marinig ni tatay ang pag-uusap ni Sandy at ni nanay. Para sa akin po kasi ay ipinapakita ni Sandy na parang walang kwenta ang lahat ng sakripisyo ni tatay para sa amin. Hindi na lang po pinansin ni tatay yon, pero alam ko pong nasaktan ito. Bilang ganti naman po ay nagpapadaan-daan din po ako habang nagvi-video call sila para malaman din nila na wala akong pake at hindi ako interesado. Sa totoo lang po, para kaming mga isip bata sa mga kinikilos namin. Dahil po sa taas ng pride namin ay wala talagang nagkusang loob na lumapit sa amin para humingi ng tawad. Kaya naman po ay umabot ito ng ilang buwan. Ilang buwan nga po kaming ganon. Nagpapansinan lang kami kapag kailangan talaga. Namimiss ko na rin po ang kapatid ko. Kahit naman po kasi maldita yon ay mahal na mahal ko pa rin siya. Ako na ang halos nagpalaki kay Sandy. Pero yun nga po, malaki na siya. Hindi na po tulad noon na takot pa sa akin at isang sabi ko lang ay susunod na kaagad. Ngayon ay kaya na niyang magdesisyon para sa sarili niya. At hindi na kayang pigilan sa kung ano ang gusto niyang gawin. Matagal-tagal na rin po simula noong nag-away kami ni Sandy. Naalala ko pa sa tuwing may kachat kami na poging lalaki, grabe na lang kung kiligin kami. Akala mo kilala talaga namin ng personal. Meron din po akong dummy account at si Sandy ang nasa profile picture. Alam ko po kasi na kung malaman nila na bakla ako ay hindi na ako re-replyan. Meron pa nga po noon na bigla ko na lang hinila si Sandy noong tumawag yung isang kachat ko. Siya po kasi yung pinakausap ko. Gusto rin naman po niya dahil pogi yung lalaki. Kaya madalas ang end up ay sila ang nagiging magjowa. Isang gabi po biglang may nagchat sa akin at sa account ko po talaga papadudot. Nagulat ako. Kaya naman bago ako mag-reply ay tinignan ko muna ang itsura sa profile niya. Bigla na lang po ay parang nag-full charge ang buong katawan ko. Nakalimutan ko na po na pagod ako at gusto ko nang matulog. At dahil nga bumilis ang tibok ng puso ko, ay nakalimutan ko na may pasok pala ako kinabukasan. Nakipag-chat nga po ako hanggang 2 a.m. Tumagal ng halos magdadalawang linggo ang pag-uusap namin. Kaya naman po nag-decide na kaming magkita.
Gentleman po itong si Tristan. Siya rin po ang nagbayad sa kinain namin. Hindi ko talaga naisip na meron pa palang ganong klase ng lalaki. Kadalasan po kasi ay kaming mga bakla ang gumagastos. Kaya naman mabilis lang po na nahulog ang puso ko sa kanya. Kaya naman po bago magkahiwalay ay tinanong niya kung pwede raw bang maging kami na lang. Marupok lang po ako, Papa Dudut. Kaya naman pumayag kaagad ako. First time ko lang po na magkaroon ng boyfriend na hindi sa chat lang at hindi gamit ang mukha ng kapatid ko. Hindi naman daw po ako ang unang bakla na naging karelasyon niya kaya may experience na siya sa pag-handle ng ganitong klase ng relationship. Ang pakiramdam ko po ay naabot ko na ang pangarap ko sa buhay. At kontento na ako sa kung ano ang meron ako. Hindi na rin po ng tagal ay dinala ko siya sa bahay. Hello, Tay! Nandito na po ako. Oh, nag-grocery ka pala. Bakit parang asaya-saya mo yata? Tay? Meron po kasi akong gustong ipakilala sa inyo. Halika na dito sa loob, dali! Huwag ka na mahiya, mabait yung tatay ko. Hindi siya nangangagat. Ay, akin na yung mga dala mo. Dadaling ko na sa kusina itong mga tumamaya. Hello po. Magandang hapon po. Magandang hapon din. Tay, si Tristan po, boyfriend ko. Si tatay, siya naman ang kapatid ko, si Sandy. Hi, Sandy. Ayan. O sige love, upo ka na muna dyan, ha? Maghahanda lang ako ng merienda natin. Wait langs. Huy, bakla! Ay, palakang sakang! Ano ba? Ba't ba nanggugulat ka? Jowa mo yun? Alam mo, mas gwapo sa personal, sis. Kala ko gwapo lang sa picture kasi may filter. Pero mas gwapo pala sa personal. Ay, syempre, ti. Wala ka bang tiwala sa charisma ko? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang ganda-ganda ko? Ang landi ah! Oh, yung kapatid mo ang ganda-ganda rin. Hindi mo ba alam? May issue na naman si Sandy, ha? Ano? Nang agaw na naman. Correct! Ewan ko ba dyan sa kapatid mo? Ba't ang galing-galing mang agaw ng jowa? Maganda naman sana. Kaya lang, ba't di maghanap ng sariling jowa? Baka hindi naman totoo. Ay, kailan ba ako nagsabi sa'yo ng hindi totoo? Oy ha, sa totoo lang din. Hindi na ako natutuwa dyan sa kapatid mo. Magkapatid ba talaga kayo? Ba't magkaiba kayo ng ugali? Tapos, ayaw pa maghanap ng trabaho. Bakit? Lahat ba ng kapatid mo kaparehas mo ng ugali? Tsaka isa pa, wala nga magbabantay kay tatay eh. Anong wala magbabantay? Sanggol ba yung tatay mo? Hoy, nakakalabas na nga siya ng bahay, di ba? Hayaan mo na nga yan si Sandy kung ano ang trip niya. Hindi na rin naman nakikinig sa akin yan eh. Tsaka matanda na siya, no? Matanda na nga, immature naman. O eto, tingnan mo. Halika, dali, silipin mo. Bilis, bilis, dali. Ano na naman? Ang saya-saya ng kapatid mo, oh. Parang enjoy na enjoy siyang kausap yung jowa mo, sis. Baka sila na. Sira? Wala pang 30 minutes dito yung tao. Siyempre kakausapin nila yan. Normal lang yun. Huwag mo nga bigyan ng mali siya. O ba't yung tatay mo tahimik lang? Hindi ba dapat siya yung kumakausap dun sa jowa mo? Naku, sis ha, ingat ka. Mabangis ang kapatid mo. Angie, please lang ha. Huwag mo naman sanang pagsalitaan yung kapatid ko ng ganyan. Kapatid ko pa rin siya. At alam kong hindi niya magagawa sa akin yun, girl. Baka masaya lang siya kasi finally may boyfriend na ako. Tsaka baka gusto niya lang makilala si Tristan, ganun. Ang bait mo talaga, sis. Sana mali ako at tama ka, no? Kasi sasabunutan ko talaga yung kapatid mo pag ginawa rin niya yun sa'yo. Pero masaya ako para sa'yo, ha? Salamat, sis. O sige na. Tulungan na kita. Labasan natin to. Pakain ako, ha? Oo naman, no? Halika, dali na natin to sa kanila. Lavo, mag-juice ka muna. Salamat. Anong pinag-uusapan nyo? Parang ang saya-saya nyo naman dito. Wala lang yun. Bakit parang bigla ka yatang nawala sa mood, Sandy? Hindi ka ba masaya na dinala namin yung snacks? Tinanong lang ako ni Sandy about sa work ko
at kung paano ko nakilala si Jeff. Parang close na kayo mag-usap kanina. Ang galing mo namang mag-isip ng topic, Sandy. Nagkagaanan kagad kayo ng loob ni Tristan. Hoy, Angie! May gusto ko bang palabasin? Ako? Wala ah. Humahanga lang ako sa talent na meron ka. Ay, pwede ba? Tama na. May bisita ako oh. Papasok na muna ako sa kwarto. Maiwan ko na muna kayo. Sige po tay, pahinga lang po kayo. Marami po kayong time. Parang ayaw ata sa akin ng papa mo. Naku, hindi. Nagulat lang siguro si tatay. Mabait naman yun. Kailangan niya lang siguro ng konting time. Matatanggap niya rin tayo. Love? Gusto mo labas muna tayo? Lakad-lakad muna tayo? Ipapakita ko sa iyo yung asyenda namin. Okay, sige. Hindi ko po nagustuhan ang ambience sa bahay namin noon, Papa Dudut. Hindi ko naman po masisisi si Angie dahil alam kong concern lang talaga siya. Pero nahiya po ako kay Tristan dahil hindi naman po ganoon ang ine-expect ko na mangyayari. Kaya naman po lumabas na lamang kami at naglakad-lakad hanggang magdesisyon na umuwi na siya. Pero hindi po mawala sa isip ko yung nakita ko sa cellphone niya bago siya umalis. Nag-pop up po kasi sa screen ng phone niya yung pangalan ni Sandy. Kaya naman hanggang makauwi ako sa bahay, Papa Dudut, ay hindi mawala ang kabog ng dibdib ko. Ayoko pong pag-isipan ng masama ang kapatid ko. Kaya naman kinalma ko na lamang ang sarili ko at hindi pinansin ang mga bagay na hindi dapat pansinin. Sa tingin ko rin po ay hindi tanggap ni tatay si Tristan. Hindi ko naman po kasi naisip yon bago ko dalhin si Tristan sa bahay. Hindi ko nasabi kay tatay na may boyfriend ako kaya naman sigurado ako na nagtampo si tatay nung bigla akong nagdala ng lalaki sa bahay. Tinanggap niya yung pagiging bakla ko pero hindi po ata ang pakikipagrelasyon sa lalaki. Naging madalas din po ang pagbisita ni Tristan sa bahay. Hindi rin naman po nagtagal ay medyo pinapansin na ni tatay si Tristan. Masaya naman po dahil feeling ko ay natatanggap na ni tatay ang relasyon namin. Hindi kami nagpapakita ng pagkasweet sa isa't isa bilang respeto na rin namin kay tatay. Pero parang pabor yun sa boyfriend at kapatid ko. Minsan nga po, pag tinitignan ko sila ay parang mas sweet pa sila sa isa't isa. Mas mukha pa silang may relasyon kesa sa aming dalawa ni Tristan. Pero nagbulag-bulagan pa rin po ako, Papa Dudut. Hindi ko pa rin binigyan ng mali siya yon. Kahit pa iba ang sinasabi ng isip ko. Dahil na rin po sa mga sinabi ni Angie tungkol kay Sandy ay lagi kong pinagmamasdan ang mga kinikilos ng kapatid ko. Ayoko po talagang bigyan ng mali siya pero minsan po ay nagugulat na lamang ako. Biglang darating si Tristan kahit na wala namang kaming usapan na pupunta siya sa bahay. Sasabihin lang po niya na gusto niya akong sorpresahin at mawawala na ulit ang hinala ko. Isang beses po ay sinubukan kong buksan ang messenger niya at nakita ko nga po na meron silang conversation ni Sandy. Pero hindi ko po nabasa dahil biglang kinuha ni Tristan ang phone niya. Sabi niya ay may tatawagan lang po siyang importante. Pero hindi na niya binigay muli ang cellphone sa akin. Pero isang araw po, nag-half day ako sa trabaho ko dahil masama ang pakiramdam ko. Hindi ko ugaling umuwi kahit na may sakit ako. Pero ng araw na yon, iba ang pakiramdam ko. Meron talaga sa akin na nagsasabing umuwi ako. Hello? Ba't ka napatawag? May sakit ka ba? Okay ka lang? Pauwi nga ako ngayon eh. Medyo sumama yung pakiramdam ko. Oh, ba't napatawag ka? Ba't kasi umabsent ka tapos ngayon tatawag-tawag ka? Hindi mo kasi ako dinaanan, tinanghali tuloy ako ng gising.
Napatawag ako, akala ko kasi hindi mo alam na nasa bahay niyo si Tristan. Kaya naman pala pumunta kasi nga may sakit ka. At saka pauwi ka na rin pala. Okay na sis, nag-worry lang ako kasi akala ko hindi mo alam. Nasa bahay si Tristan? Oo. Umuwi ka na at baka hinihintay ka na ng labi-dabs mo. Baka kulang sa lambing kaya mas mapakiramdam ng bakla. Pero di naman niya alam na may sakit ako, sis. Yung mga katrabaho lang natin ang sinabihan ko. Ha? Ba't nasa bahay niyo yun? Hindi mo ba pinapunta? Hindi. Wala kaming usapan na pumunta siya. Nako ha? Baka ito na yun, sis. Sabi ko naman sa'yo, mabangis yung kapatid mo. Ano, pupuntahan ko na ba? Gusto mo i-check ko? Wag na. Pauwi na rin naman ako. Ako na lang. O sige na, bye. Okay, bye. Mga walang hiya! Walang hiya kang babae ka! Talagang hindi mo na ako nirespeto! Napakalandi mo! Masasaktan ka talaga sa akin dahil ang kapal ang mukha mo! Ano ba? Ha? Bakit? Kayo ba naawa kayo sa aking mga hayop kayo? Talagang dito pa kayo sa pamamahay ko naghahalikan? Kuya! Nasasaktan ako! Dapat lang sa iyan dahil malandi ka! Halika na dito! Tama na! Tumigil ka na! Walang hiya mo! Tama na yan! Napakawalang hiya mo! Kaya ka pala lagi pumupunta dito kasi akala ko gusto mo akong makita. Yung pala may relasyon kayo nitong malandi kapatid ko. Bakit mo ako ginagawa? Minahal kita ng totoo. Akala ko lahat ng pinakita mo sa akin totoo yun. Totoo lahat yun, Jeff. Pero ano? Nilandi ka lang ng kapatid ka, nagpalandi ka naman! Kaya pala ayaw mo ipamak sa akin yung lintik mo cellphone kasi nagchat-chat kayo nito ni Sandy! Oo, matagal na. Nung unang araw pa lang na dinala mo si Tristan dito, nag-uusap na kami. Kawawa ka naman, hindi mo alam? Alam ko lahat yun! Nagpanggap lang ako na wala akong alam! Pinilit ko lang na paniwalain ang sarili ko na wala lang lahat ng nakita at narinig ko! Na hindi mo magagawa yun sa sarili mong kapatid! Nakakaawa ka. Desperadang bakla. Desperada? Sino ang mas mukhang desperada sa ating dalawa? Ha? Hindi lang ito ang unang beses na nangagaw ka ng lalaki. Mas kawawa ka, Sandy. Kasi dahil lang malandi ka, kaya nakakakuha ka ng lalaki. Malandi ka lang pero walang magmamahal sa'yo. O talaga? Bakit? Kaya mo ba ibigay yung pangangailangan ng boyfriend mo? Hindi mo yun kaya kasi bakla ka. Wala ka nang meron ako. Oo! Wala nga ako nang meron ka. Oo, bakla ako. Pero baka nakakalimutan mo na yung baklang to, yung nagpakain sa'yo halos buong buhay mo. Yung baklang to, ang nagsakripisyo na tumigil sa pag-aaral para mapag-aaral ka. Oo, wala nga ako nang meron ka. Pero wala ka nang meron ako. Wala kang puso. At hindi ko hahangarin na magkaroon ako ng meron ka dahil ayoko na maging kaugali kita. Nakakahiya ka! Hindi pa ba kayo titigil? Hindi pa ba kayo tapos magsumbatan? Hindi ba kayo nahihiya? Naririnig na kayo ng mga kapitbahay. Wala rin naman pong kahihiyan niyang anak niyong magaling tay eh. Hindi na nga po siya nahiya na binababoy niya tong bahay natin. Hindi rin naman tama na magdala ka ng lalaki sa bahay, Jeff. Ano po? Tay, akala ko okay po kayo sa amin ni Tristan. Pinilit ko lang maging okay pero mabigat sa loob ko. Tinanggap ko na bakla ka. Pero hindi ko inasama makikipagrelasyon ka sa lalaki. So yung ginawa ni Sandy tama, tay? Tay,
Alam niyo po bang lahat ito? Alam niyo po ba itong ginagawa nila sa akin? Anak, ayoko lang naman na makipagrelasyon ka sa lalaki. Kasi di na tama yun eh. Tsaka… Niloko niyo akong lahat! Pinagkaisaan niyo ako! Wala akong ginawang masama sa inyo! Wala! Ginawa ko lahat! Hindi na ako natutulog para lang mabigyan kayo ng maayos na buhay. Nagsakripisyo ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para sa sarili ko. Mauna ko lang kayo. Ang kinabukasan nyo. Tapos lulukuhin nyo lang. Lulukuhin nyo lang pala ako. Ikaw babae ka! Lumayas ka dito! Ayoko nang makita ang pagbumukha mo dito sa bahay na to! Wala akong pake kung magsama kayo niya ni Tristan! Basta lumayas ka dito ngayon mismo! Oo, talaga. Lalayas ako dito. Wala kang pinagkaiba sa nanay mo! Pareho kayong malandi! Magpapaliwanag ako, Jeff. Makinig ka muna sa akin. Huwag na, Tay. Baka magsinungaling ka lang din eh. Magkaroon ka ba ng kasalanan? Hayaan niyo na lang. Hindi niyo nga alam na may sakit ako eh. Na masama ang pakiramdam ko kaya umuwi ako galing trabaho. Buti na lang umuwi ako. At nalaman ko tong kahayupan ninyo. Lalabas lang ako para magpahangin. Ikaw hayop na babae ka. Pagbalik ko, dapat wala ka na dito! Lahat po ng saya na nararamdaman ko simula ng araw na nakilala ko si Tristan ay napalitan ng galit at pagkamuhi. Ayokong makita silang lahat. Hindi ko po maintindihan kung bakit nila ako niloko. Hindi ko po deserve yung mga ginawa nila sa akin. Bakit po ba ang sama-sama sa akin ng kapalaran? Wala naman po akong ibang hinahangad kundi ang mapabuti ang pamilya ko. Maging maayos at masaya. Lagi ko pong sinisigurado na hindi sila magugutom. Kaya hindi ko po talaga alam kung bakit nila ginawa yon sa akin. Ang gusto ko lang po ay maranasan na magmahal at mahalin. Pero mukhang hindi po ata yon ang kapalaran na para sa akin. Hindi ko na rin po alam kung bakit gano'n na lamang kung magsalita si Sandy parang hindi niya po ako kapatid. Walang utang na loob. Parang hindi ko na po kilala ang kapatid ko. Hindi ko po alam kung saan ba niya nakuha ang ganong ugali. Sirang-sira na po ang kapatid ko sa amin. Alam na po ng mga kapitbahay na pati ang sarili niyang kapatid ay inagawan niya ng boyfriend. Bakit po ba merong tao na masaya sila kapag meron silang nasasaktan? At bakit po ang kapatid ko pa? Lumayas nga po si Sandy ng araw na yon, Papa Dudut. Hindi ko na po inalam kung saan siya tumuloy noon at wala na rin po akong pake dahil sobrang galit ako sa kanya. Ilang beses ko siyang pinagtanggol kay Angie. Pinilit kong paniwalain ang sarili ko na hindi totoo yon. Kahit ibang sinasabi ng nakikita ko. Ibinigay ko ang lahat ng luho niya. Iginapang ko ang pag-aaral niya. Kaya hindi ko talaga alam kung saan ba ako nagkamali bilang kuya. Halos 2 linggo din po akong natutulog sa bahay nila Angie. At halos hindi na rin po ako kumakain. Hindi ko na rin po kinikibo si tatay at mukhang nahihiya na rin po si tatay na kausapin ako. Nasasaktan naman po ako sa tuwing iniiwasan at dinadaanan ko lang si tatay. Ako lang din naman po ang nasasaktan sa ginagawa ko. Hindi po madali sa akin ang mga nangyari. Mahirap po yung bigla mong babaguhin yung mga nakasanayan mo nang gawin. Pero wala naman po akong choice kundi ang masanay ulit sa bagong routine ng buhay ko. Si Angie na lang po ulit ang lagi kong kasama. Doon na rin po ako nakikitulog sa kanila pero sa sahig po ako.
Hindi po kami nagtatabi sa kama. Straight po akong bakla pero kailangan ko pa rin respetuhin ang mga magulang ni Angie. Okay lang naman po sa pamilya niya na doon ako matulog. Alam po kasi nila ang pinagdaraanan ko at parang magkapatid na kami ni Angie. Sanay na po ako na maglabas-pasok sa bahay nila. Bakla, gising ka pa? Huh? Oo, bakit? Namiss lang kita. Yee! Kinilig ka ba? Anong kinilig? Kinilabutan ka mo. Kadiri ka. Kasi naman to. Kung ako na lang sana minahal mo, di hindi ka sana masasaktan ng ganyan. Alam mo, mas gusto ko pa rin masaktan kaysa mahalin ka. Grabe ka! Hindi mo ba talaga naisip na mahalin man lang ako kahit konti? Hindi. Ano ba naman yung mga tanong mo? Nakakapangilabot. Hoy, bakla, pinapasaya lang kita. Malungkot ka na naman kasi. Naisip ko kasi si tatay. Mag-isa na lang siyang kumakain sa bahay. Wala na si Sandy, kaya wala na rin siyang kasabay kumain. Hoy, di sabayan mo. Mag-sorry ka na kasi. Nahihiya na kasi ako. Hindi ko na alam kung paano ako magsusorry. Mas mahihiya yung tatay mo. Siyempre, dahil hindi mo siya pinapansin, maiisip niya yung mga bagay na ginawa mo para sa pamilya ninyo. Mas lalo siyang mahihiya. Ikaw yung anak. Dapat lang na ikaw yung lumapit. Nasaktan kasi talaga ako sa ginawa ni tatay. Pakiramdam ko kasi hinayaan niya lang na lokohin ako ni Tristan at Sandy. Alam mo, hindi mo kasi pinakinggan yung paliwanag ng tatay mo Ngayon nag-iisip ka ng kung ano-ano. Oo nga pala, no? Gusto nga palang magpaliwanag ni tatay noon kaso nag-walk out ako. Oo nga. Feeling mo kasi nasa telenovela ka. Kaya may pa walk out ka pang nalalaman. Ikaw kasi may kasalanan nun Hala? Ba't ako? Kung ano-ano kasi sinasabi mo sa akin. Totoo naman yun, no? Nakita naman ng mga sariling mata mo kung anong ginawa nila, di ba? Tama pa rin ako. Ay, nasan kaya si Sandy ngayon, no? Imposible naman na nasa nanay namin siya. Nasa ibang bansa pa rin yung babaitang yun Bakit? Namimiss mo? Siyempre. Kahit minsan naman sa buhay noon, naging mabait naman na kapatid yun. Sus! Kung magkita kayo, magkasorry ka. Siguro. Hindi rin naman ako sanay na hindi siya nakikita. Ba't sa tatay mo nahihiya ka? Kung tutuusin, yung tatay mo may ipapaliwanag kung ba't niya nagawang itago sa'yo yun. Samantalang si Sandy, may kasalanan talaga. Pero kaya mong mag-sorry sa kanya? Oo nga, no? Kung pinakinggan ko kaya si tatay nun, maniniwala kaya ako? Bakla, sabaw ka ba? Malamang hindi. Kasi lamon na lamon ka ng sarili mong galit mo nun Siguradong hindi ka rin maniniwala. Ay, ano ba naman to? Dito nga ako natutulog pero yung isip ko nasa bahay namin. Ses, namimiss ko na talaga si tatay tsaka si Sandy. Di ikaw yung gumawa ng paraan para magkaayos kayo ng kapatid mo at saka ng tatay mo. Ang lupalop ko naman hahanapin si Sandy. Di umpisahan mo kay Tristan, syempre. Ayoko na nga magkaroon ng ugnayan kay Tristan. Ang landi ng baklang to? Hindi ka naman makikipagbalikan, no? Itatanong mo lang kung nasan yung kapatid mo. Tapos na. Huwag mo nang isipin yung pagkabakla mo. Baklang to? Isipin mo kung paano makikita yung kapatid mo. Ay, sa bagay, may point ka. Mas mahalaga naman yung pamilya ko kaysa sa kanya. Sige na nga, matulog na nga tayo. Good night. Sige na, good night. I love you. Chwe! Kinabukasan din po ay lumapit na ako kay tatay at humingi ng tawad, Papa Dudut. Hindi ko na po talaga kayang iwasan si tatay. Ayokong sayangin ang natitirang panahon ni tatay dito sa mundo. Hindi ko alam kung kailan ba kukunin ni Lord ang tatay ko. Hindi ko rin naman po pinalagpas ang pagkakataon para tanungin siya kung ano ba yung ipapaliwanag niya sa akin noon. Hindi pala talaga tanggap ni tatay ang pakikipagrelasyon ko. Hindi rin naman po siya sang-ayon sa ginagawa ni Tristan at ni Sandy.
Pero kung titingnan daw ay mas hindi kaaya-aya na ako ang nakikipagrelasyon sa kapwa ko lalaki. Doon ko lang naintindihan si tatay. Pero kung sinabi ko siguro kaagad na may boyfriend ako ay maayos ang paghihiwalay namin ni Tristan at hindi kami nag-away ni Sandy. Sinubukan kong kontakin si Tristan. Ang totoo po ay na-miss ko ang boses niya noong mag-usap kami sa cellphone. Ang feeling ko po ay bumalik ang nararamdaman ko para sa kanya. Pinigilan ko ang sarili ko noon, Papa Dudut. Umiyak ulit ako pagkatapos naming mag-usap. Ang sabi ko ay tatawagan ko na lang ulit siya kung kailan ako pupunta sa bahay niya dahil kasama niya raw si Sandy sa tinutuluyan niya. Nag-ipon muna ako ng lakas ng loob bago ako makipagkita sa kanila. Gusto ko po kasing maging handa sa oras na makita ko sila. Gusto kong masigurado na si Sandy ang pupuntahan ko at hindi si Tristan. Ayokong magpalinlang sa puso ko. Kahit na ang totoo ay may nararamdaman pa ako para sa ex-boyfriend ko. Salamat sa kape. Si Tristan yung nag-asikaso niyan. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Wala naman talaga sana akong balak magpakita sa'yo eh. Ba't ba andito ka? Susunduin kita. Uuwi na tayo. Hinihintay ka na ni tatay. Kumusta ang tatay? Ayun. Miss na miss ka na. Umuwi ka na. Ba't ako uuwi? Di ba ikaw yung nagpalaya sa akin? Kaya nga nandito ako kasi susunduin na kita. Bumalik ka na sa bahay. Miss na rin kita eh. Di ako uuwi, dito lang ako. Sandy, sorry. Hindi ko naman talaga gusto na isumbat yung mga ginawa ko para sa pamilya natin. Nadala lang ako ng galit ko kaya ako nasabi yung mga yun. Mahal na mahal ka ni kuya. Umuwi ka na, please. Kapag ganyan, dapat ako naman talaga mag-sorry. Ako naman talaga yung may kasalanan eh. Gusto ko lang itago yung kahihiyan na nagawa ko. Kaya tinasan ko rin yung pride ko. Sorry kuya. Sana mapatawad mo ko. Siyempre naman mapapatawad kita. Love na love kaya kita. Magsasakripisyo ba ako at ibababa ang pride ko ng ganito kung hindi kita mahal? Sa tingin mo pupunta ako dito ngayon kung hindi kita mahal? Diyos nga nagpapatawad eh. Ako pa kaya na bakla? So, okay na tayo? Namiss din kita kuya eh. Lagi nga ako umiiyak kasi alam ko naman na ako yung may mali eh. Kaso nahihiya na rin akong lumapit. Pero pinuntahan mo pa rin ako. Ikaw pa rin yung lumapit kahit na ako yung may kasalanan sa'yo. Eh kayo naman kasi ang kaligayahan ko. Paano tayo magiging masaya kung galit-galit tayo? Oo nga eh. Miss ko na kayo ni tatay kahit yung mga kalokohan natin. Kaya nalaman ni tatay na bakla ka kasi ang ingay natin pag may kachat tayo. Ayan, naiiyak tuloy ako. Huwag kang iiyak. Maiiyak ako. O ano? Tara na? Saan? Anong saan? Siyempre sa bahay. Uuwi na tayo. Tulungan na kita mag-ayos ng gamit mo. Kuya, kasi nag-decide na kami ni Tristan na magsama. Buntis ako, kuya. Ha? Wow! Congrats! Congrats sa inyo ni Tristan! Magiging magulang na kayo. Ay, ang saya-saya ko para sa inyo. Totoo. Sorry, kuya. Alam kong masasaktan ka sa sasabihin ko. Buntis na kasi ako eh. Nandun pa ako sa bahay. Noon pa binalak na namin na magsama ni Tristan. Naghanap lang kami ng pagkakataon na sabihin sa'yo yon, pero nahuli mo kami. I'm sorry, kuya. Ganun ba? Okay lang? Okay lang ako. Ang mahalaga,
magiging tita na ako. Kaya dapat maging magandang example ako para sa pamangkin ko. O paano? Ako rin pala ang uuwi mag-isa. Kuya Jeff, I'm sorry. Okay lang. Masaya ako para sa'yo. Huwag mo akong isipin. Bawal ka ma-stress. Isipin mo yung baby mo. Ha? Magiging okay din si kuya. Andyan na eh. Nangyari na. Wala namang mangyayaring maganda kung magagalit pa ako, di ba? Sana mapatawad mo ako, kuya. Sabi ko nga, wag mo na akong isipin. Mahal na mahal kita. At mahal ko rin yung magiging baby mo. Kahit pa magkamali ka ng paulit-ulit, mapapatawad pa rin kita. Kasi mahal kita. Mahal ko kayo. Kayo ang kaligayahan ko. Sasabihin ko na lang kay tatay na magkakaapo na siya. Sigurado matutuwa yun. Gusto mo ba ipahatid kita kay Tristan para makapag-usap din kayo? Naku, wag na. Kaya ko na umuwi mag-isa. Aba, basta makita ko lang na maayos kayo ng baby mo kasama siya, okay na yun. Sapat na yun para mapatawad ko siya. Mag-iingat ka palagi, ha? Oo, kuya. Ikaw rin, ha? Mag-iingat ka. Lagi ko ipagdadasal na sana makita mo yung lalaking para sa'yo. Naku, wag na rin. Ayaw ni tatay. Yung pagiging bakla ko lang yung tanggap niya, pero ayaw niya na magkaroon ako ng karelasyon. Hayaan mo na. Tama naman si tatay. Matanda na rin siya, kaya dapat hindi na natin siya binibigyan ng stress. Kaya ikaw, dumalaw-dalaw ka kay tatay, ha? Matutuwa yun pag nakita ka. Sige, dadalawin namin si tatay. Sabihan mo lang ako kung may kailangan ka. Dadalhin ko dito pag may free time ako. Tsaka gusto ko kasama ako pag mamimili ka ng gamit ni baby, ha? Oo, kuya. Ikaw ang isasama ko. Oh, sige na. Uwi na ako. Sige, kuya. Ingat ka, ha? Bigo po akong maisama pauwi ang kapatid ko, Papa Dudut. Kaya po mag-isa lamang akong naglalakad sa kalsada habang tumutulo ang luha ko. Sobrang tagal kong pinigilan na bumagsak ang mga ito dahil ayokong makita pa ni Sandy na umiiyak ako. Pero nasaktan po ako noong malaman ko na buntis si Sandy at mas lalo po akong nasaktan noong malaman ko na buntis na pala siya habang kami pa ni Tristan. Parang gusto kong magwala. Ang kaso ay wala namang pong maidudulot na maganda kung magagalit pa ako. Kaya naman po umuwi na lamang ako at umiyak ng umiyak habang sinusubukan akong i-comfort ni Angie. Nilabas ko ang lahat ng hinanakit ko. Umiyak lang ako nang umiyak hanggang sa mapagod ako. Kailangan kong magpatawa dahil ayokong ikulong ang sarili ko sa galit. Kailangan kong maging masaya. Yun lang naman ang magagawa ko para sa sarili ko. Ang maging masaya na walang nasasaktan na tao. Naging mabilis po ang panahon at isinilang ni Sandy ang kanyang unang anak. 3 po kami ni tatay, Tristan at ako ang naghahantay na ilabas si Sandy sa delivery room para makita ang baby niya. Naging masaya naman po kami kahit na hindi naging maganda ang simula namin. Medyo awkward nga po dahil ex ko si Tristan pero nasanay na rin po ako at tuluyan nang nawala ang natitirang pagtingin ko sa kanya. Sanay na rin naman po ako na magsakripisyo at wala akong pinagsisisihan dahil sa bawat sakripisyong ginagawa ko ay napapasaya ko ang mga taong mahal ko sa buhay. At yon ang nagbibigay sa akin ng masigit na kaligayahan sa inaakala ko. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut.
Maraming salamat po muli sa programa ninyo at patuloy po akong magiging taga-subaybay sa mga kwento ng ating mga kapuso. Maraming salamat pong muli sa pakikinig sa istorya ko. Ang inyong kabarangay forever, Jeff. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.